The Strategist's Son. Produced Pinoy Palabok Stories and Sintetico Lie. Mahigpit ang kapit ni Malik sa strap ng kanyang backpack habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa restroom ng Jefferson Academy. Ang dark blue na necktie ng kanyang uniform ay tila ba mas masikip ngayon kumpara noong nakaraang linggo. Ramdam niya ang pawis sa kanyang mga palad kahit na malakas ang aircon sa loob ng eksklusibong paaralang ito. Sa labas ng pinto, narinig niya ang ingay ng mga sapatos ng kanyang mga kaklase, mga anak ng mga senador, diplomat, at mga may-ari ng naglalakihang kumpanya sa Washington, D.C. Kaya mo to, Malik, pabulong niyang sinabi sa kanyang sarili habang inaayos ang kwelyo. Pinihit niya ang gripo, hinayaang umagos ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay bago ito idinampi sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama kaninang umaga bago siya bumaba ng kotse. Huwag mong hahayaang baguhin ng tingin nila ang alam mong totoo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin kapag ikaw lang ang natatanging itim na bata sa loob ng silid-aralan ni Emma Anderson. Nang lumabas siya ng banyo, sumalubong sa kanya ang mahabang koridor na gawa sa mamahaling kahoy at pinalamutyan ng mga painting ng mga dating presidente ng bansa. Naglakad siya ng mabilis patungo sa room 112. Sa pintuan pa lang, nakita na niya si Ethan, ang tanging kaibigan niya sa paaralang ito, na kumakaway mula sa dulo ng hilera ng mga upuan. Akala ko hindi ka na darating, Malik, sabi ni Ethan nang maupo si Malik sa tabi niya. Bahagyang magulo ang pulang buhok ni Ethan, at ang uniform nito ay may kaunting dumi mula sa soccer field. Na-traffic lang kami ni Dad, sagot ni Malik habang inilalabas ang kanyang tablet at isang manipis na notebook. Handa ka na ba sa presentation ngayon? Narinig ko si Tyler kanina sa locker room, ang yabang na naman. Ipapalabas niya raw sa projector yung picture ng bago nilang building sa Northern Virginia, bulong ni Ethan, sabay muso sa direksyon sa harap. Sa unahan ng klase, nakatayo si Tyler Whitman, mayaman, may blonde na buhok, at napapaligiran ng 4 na iba pang estudyante na nakikinig sa kanyang bawat salita. $50 milyong ang halaga ng huling kontrata ni Dad. Sabi niya, pagkatapos nito, lilipad kami papuntang Paris para sa bakasyon, pagmamalaki ni Tyler na sapat ang lakas ng boses upang marinig ng buong silid. Ang mom ko naman, gabi-gabi may ka-meeting na 3 senador, hirit ni Sophia Green mula sa kabilang hilera, habang inaayos ang kanyang mamahaling bracelet. Eksaktong tumunog ang bell para sa unang subject nang pumasok si Emma Anderson sa silid. Ang kanyang honey blonde na buhok ay nakapusod ng walang kapintasan, at ang kanyang cream-colored na blouse at navy skirt ay halatang galing sa mga sikat na designer shop sa New York. Sa edad na 45, siya ang pinakarespetadong guro sa Jefferson Academy, isang veteran na nagturo na sa mga anak ng 2 naging presidente ng Estados Unidos. Good morning, class, boses ni Emma Anderson, malakas, malinaw, at may tono ng otoridad na hindi matatanggihan. I trust everyone is prepared for today's career presentations. Gusto kong makita kung paano ninyo sinaliksik ang mga ambag ng inyong mga pamilya sa ating lipunan. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid, dahan-dahan, hanggang sa huminto ito kay Malik. May isang maliit, halos hindi mapapansing ngiti na sumilay sa mga labi ng guro, isang ngiti na alam ni Malik na hindi para sa pagtanggap, kundi para sa pag-aalinlangan. Magsisimula tayo sa alphabetical order, sabi ni Emma Anderson habang pinipindot ang kanyang tablet. Carter. Ibig sabihin, ikaw ang una, Malik. Tumayo si Malik. Naramdaman niya ang sabay-sabay na paglingon ng 24 na pares ng mga mata. Humakbang siya patungo sa unahan, pilit na pinapanatiling diretsyo ang kanyang likod tulad ng paraan ng paglakad ng kanyang ama. Nang makarating siya sa tabi ng desk ng guro, humarap siya sa kanyang mga kaklase. "Henry, name is Malik Carter," panimula niya, ang kanyang boses ay medyo gumaralgal sa unang salita ngunit pinilit niyang lakasan ito. "And my presentation is about my dad's job." Lakasan mo ang boses mo, Malik. Hindi ka naririnig ng mga nasa likod, pagputol ni Emma Anderson, habang nakasandal sa kanyang mamahaling silya at nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Huminga ng malalim si Malik. "Ang pangalan ng dad ko ay Jonathan Carter."
At nagtatrabaho siya sa Pentagon bilang isang security operations specialist. Isang mabilis na singhot ng tawa ang narinig mula sa sulok ni Tyler. Parang apoy sa tuyong damo, mabilis na kumalat ang mahinang tawanan sa buong silid. Ang ilang estudyante ay nagtakip ng mukha gamit ang kanilang mga notebook, habang ang iba ay lantarang nakatingin kay Malik na may halong pangungutya. Hindi pinatahimik ni Emma Anderson ang klase. Sa halip, mas lumawak ang condescending niyang ngiti. Sa Pentagon, Malik? Talaga? Ang buong Pentagon? Tumango si Malik, nararamdaman ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Opo, ma'am. 8 taon na siya roon. Oh, talaga ba? Sabi ni Emma Anderson, sabay sulyap sa klase at kindat na lalong nagpatawa sa mga bata. At ano naman ang ginagawa niya roon? Siya ba ang nagpapatakbo ng mga satellite? O baka naman siya ang lihim na commander ng hukbo? Hindi po, sagot ni Malik, ang kanyang boses ay humina, ngunit naroon pa rin ang paninindigan. Security operations po ang hawak niya. Siya ang nag-aayos ng mga protocol para sa mga banta sa bansa. Aba, napakamapanlikha ng iyong imahinasyon, Malik, pagputol ni Emma Anderson, ang tono ay puno ng sarkasmo. Pero sa susunod na gagawa tayo ng ganitong uri ng activity, sana ay matuto tayong manatili sa katotohanan. Hindi mo kailangang mag-imbento ng mga kwento tungkol sa Pentagon para lang makipagsabayan sa mga kaklase mo. Maaari ka nang maupo. Pero hindi po ako nagsisinungaling. Sabi ko maupo ka na, Carter, mas nagpatigas ang boses ni Emma Anderson, na wala ang peking tamis nito. Marami pa tayong presentations na kailangang tapusin ngayon. Habang naglalakad si Malik pabalik sa kanyang upuan, narinig niya ang bulong ni Tyler sa katabi nito. Pentagon daw. Baka naman tagalinis ng sahig o tagapo ng basura doon. Biglang itinaas ni Ethan ang kanyang kamay. Emma Anderson, hindi po nagsisinungaling si Malik. Nakita ko na po ang A-badge ng dad niya nung pumunta ako sa bahay nila. Tumingin si Emma Anderson kay Ethan, nanliliit ang mga mata. Iyan ang huling babala, Ethan. Kung ayaw mong sumama kay Malik sa detention area mamayang hapon para sa panggugulo sa klase, ibaba mo ang kamay mo. Ibinaba ni Ethan ang kanyang kamay, sabay sulyap kay Malik na may halong paumanhin. Buong araw na hindi na tumingin si Malik sa pisara. Ang bawat tawanan sa koridor, ang bawat sulyap ng mga guro sa ibang subject, ay parang paalala sa kanya na sa loob ng Jefferson Academy, ang isang katulad niya ay palaging may kasamang pagdududa. Eksaktong 3:00 ng hapon nang tumunog ang huling bell. Mabilis na iniligpit ni Malik ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid nang hindi tinitingnan ang sinuman. Sa labas ng gate ng paaralan, nakapila ang mga mamahaling Mercedes, Yelry, at Tesla na naghihintay sa kanyang mga kaklase. Sa dulo ng linya, nakaparada ang isang simpleng gray na sedan, ang kotse ng kanyang ama. Binuksan ni Malik ang pinto sa passenger seat at sumakay, sabay bagsak ng kanyang backpack sa sahig ng kotse. Si Jonathan Carter ay nakaupo sa driver's seat, nakasuot ng simpleng jacket at maong, ngunit ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap sa mukha ng anak. Mukhang mahaba ang araw natin sabi ni Jonathan habang pinapatakbo ang kotse palabas ng compound. Pinagtawanan nila ako, Dad, diretsahang sabi ni Malik habang nakatitig sa bintana. Si Emma Anderson, sinabihan niya ako sa harap ng lahat na nag-imbento lang daw ako ng kwento para magmayabang. Sabi niya hindi raw totoo na nagtatrabaho ka sa Pentagon. Hindi nagbago ang reaksyon ng mukha ni Jonathan. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanatiling kalmado, ngunit bahagyang humigpit ang kapit ng kanyang mga daliri. Inaasahan ko na yan, Malik. Sabi ko naman sa iyo, ang mga tao ay madalas na natatakot o nagdududa sa mga bagay na hindi nila kayang unawain. Pero hindi adbentaha ang tawaging sinungaling, Dad. Bakit hindi ka pumupunta sa career day tulad ng ibang mga magulang? Para makita nila. Ang boses ni Malik ay may halo ng iyak. Bago pa man makasagot si Jonathan, biglang nag-vibrate ang isang itim na telepono na nakalagay sa may dashboard, isang telepono na walang kahit anong tatak at may kakaibang makapal na case. Tiningnan ni Jonathan ang screen. Isang pulang linya ng text ang lumabas, Alert, Bravo negatibo, 6 breach detected. Sa isang segundo, ang mukha ng kanyang ama ay nagbago. Ang
kalmado at ordinaryong tatay ay biglang napalitan ng isang lalaking may talim sa mga mata. Malik, hawakan mo ang tablet mo, utos ni Jonathan. Ang boses ay naging mabilis at maotoridad. Bakit, Dad? Gawin mo na lang. Kinuha ni Malik ang kanyang school tablet mula sa bag pagkabukas niya ng screen, isang serye ng mga kakaibang simbolo at birding code ang mabilis na gumagalaw sa display. Ang tablet ay hindi sumusunod sa kahit anong pindot niya. Dad, nagluloko yung tablet ko. Ayaw ma-off, sabi ni Malik, nagsisimula ng kabahan. Pinihit ni Jonathan ang manibela patungo sa isang tabi ng kalsada at inihinto ang kotse sa ilalim ng isang lumang tulay. Kinuha niya ang tablet mula kay Malik, isinaksak ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa patungo sa charging port nito. Sa loob ng 3 segundo, namatay ang screen ng tablet. May sumusubok na pumasok sa network ng Jefferson Academy gamit ang device mo bilang tulay, sabi ni Jonathan habang mabilis na nagtatype sa kanyang sariling telepono. At hindi ito ordinaryong hacker. Gumagamit sila ng military-grade na malware na nitong linggo lang namin natunton sa Pentagon. Kinabukasan, habang ang araw ay hindi pa sumisikat, si Jonathan Carter ay hindi na nakasuot ng jacket at maong. Nakatayo siya sa loob ng isang silid na matatagpuan sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa ng Pentagon, ang tinatawag na Joint Cyber Command Center. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit, at sa kanyang leg ay nakasabit ang isang gintong laminated Y badge na may nakasulat na malalaking letra, Level 5, Strategic Overseer. Sa harap ng isang dambuhalang screen na nagpapakita ng mapa ng buong Washington DC, nakatayo ang 3 matataas na opisyal ng militar at 2 sibilyan mula sa National Security Agency. Ang pag-atake ay nagsimula sa labas ng aming perimeter, ulat ng isang babaeng general na may mga bituin sa kanyang balikat. Target nila ang mga pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Sinusubukan nilang kumuha ng mga access code sa pamamagitan ng mga personal na device ng mga anak nito. At nahanap na nila ang mahinang punto, sabi ni Jonathan, habang humahakbang papalapit sa screen at itinuro ang isang pulang tuldok sa mapa. Jefferson Academy. Doon nag-aaral ang mga anak ng kalahati ng Senate Defense Committee. Ang server ng paaralan ay walang sapat na proteksyon laban sa isang foreign state-sponsored attack. Anong plano mo, Carter? Tanong ng isang lalaki mula sa NAI. Hindi natin pwedeng padalhan ng mga sundalo ang isang pribadong paaralan nang walang sapat na ebidensya. Magpapanik ang mga magulang. Hindi natin kailangan ng mga sundalo, sagot ni Jonathan habang kinukuha ang kanyang portfolio sa lamesa. Ngayong Biyernes ang Parents' Day sa Jefferson. Ang mga magulang ay inimbitahang pumasok sa mga klase para sa mga activity. Ako mismo ang pupunta roon. Hindi lang bilang magulang ni Malik, kundi bilang ang taong magsasara ng breach na ito bago nila makuha ang mga hawak nating satellite codes. Mapanganib yan, Jonathan. Kung alam nilang natuntun mo sila, baka gamitin nila ang paaralan bilang hostage, babala ng general. Hindi nila malalaman, sabi ni Jonathan habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo na may nakatagong tracker. Para sa kanila, isa lang akong ordinaryong magulang na hindi pinaniniwalaan ng mga guro. At iyon ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Habang pinalalabas ang mga detalye ng operasyon sa screen, nakita ni Jonathan ang profile ni Emma Anderson na kasama sa listahan ng mga guro ng paaralan. Ang bawat impormasyon tungkol sa buhay nito, ang kanyang mga bank account, at ang kanyang mga koneksyon sa mga dating presidente ay lumabas sa computer. Walang lihim ang ligtas kapag ang Pentagon na ang nagsimulang maghanap. Araw ng Biyernes. Ang koridor ng Jefferson Academy ay punong-puno ng mga tao. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga tawanan ng mga mayayamang magulang ay umabot hanggang sa dulo ng bawat silid. Sa loob ng room 112, inayos ni Emma Anderson ang mga upuan sa isang kalahating bilog. Sa likod ng bawat estudyante, may nakalaang upuan para sa kanilang mga magulang. Dumating si Tyler kasama ang kanyang ama na si Richard Whitman, isang kilalang pangalan sa industriya ng real estate, na may suot na gintong Rolex. Kasunod naman nito ang ina ni Sophia na si Senador Green, na agad na pinalibutan ng 2 iba pang magulang na naghahanap ng koneksyon sa politika. Naupo si Malik sa kanyang upuan, bakante ang silya sa kanyang likod.
Ang mga kaklase niya ay panakaw na tumitingin sa kanya, may mga ngiting naghihintay sa kanyang muling pagbagsak. Mukhang hindi yata makakarating ang taga-Pentagon, bulong ni Tyler kay Sofia habang papasok si Emma Anderson sa unahan. Lumapit si Emma Anderson kay Malik, hawak ang kanyang tablet. Malik, magsisimula na ang ating Parents' Day activity sa loob ng 5 minuto. Darating ba ang iyong ama, o kailangan nating baguhin ang schedule para hindi ka mapahiya? Darating po siya, matatag na sagot ni Malik, kahit na sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang kabahan. Tumingin siya sa orasan sa pader. 8:55 minuto diyan, ang simula ng klase ay eksaktong 9 oras yan. Sana nga, sabi ni Emma Anderson na may halong pangingisda ng reaksyon. Ayaw kong isipin ng mga bisita natin na may mga estudyante rito na gumagawa ng mga kwentong hindi naman nila kayang patunayan. Naglakad si Emma Anderson pabalik sa unahan ng pisara, pinapalakpak ang kanyang mga kamay para makuha ang atensyon ng lahat. Good morning, parents and students. Welcome to our annual Parents' Day. Ngayong araw, ipapakita ng ating mga estudyante kung paano nila pinahahalagahan ang mga propesyon ng kanilang mga magulang. Bago tayo magsimula sa mga presentation, nais ko munang pasalamatan si Earl Whitman at Senador Green sa pagdalo. Hindi natapos ni Emma Anderson ang kanyang pangungusap. Ang pinto ng room 112 ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay sa loob ng silid ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan ng isang lalaki ang pumasok. Si Jonathan Carter ay hindi na ang lalaking nakasuot ng simpleng jacket na nakita nila noong nakaraang araw. Nakasuot siya ng isang tailored dark gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang malawak na balikat. Ang kanyang mga sapatos ay makintab at ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat na nagpalingon sa lahat ng mga magulang sa loob ng silid. Ngunit ang pinakamalaking nakakuha ng pansin ay ang gintong laminated badge na nakasabit sa kanyang bulsa sa dibdib na may tatak ng kagawaran ng depensa at may malalaking pulang letrang Lee Secret na Clearance. Naglakad si Jonathan diretso sa bakanting upuan sa likod ni Malik. Ipinatong niya ang kanyang leather portfolio sa lamesa at tumingin kay Emma Anderson. Ang condescending na ngiti sa mukha ng guro ay tuluyang naging yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa gintong badge na alam ng sinumang nakatira sa Washington, na hindi basta-basta nakukuha ng isang ordinaryong empleyado. Good morning, Emma Anderson, boses ni Jonathan, malalim, kalmado, ngunit may talim na parang bakal. Ako si Jonathan Carter, ang ama ni Malik. Humihingi ako ng paumanhin kung medyo nahuli ako ng ilang minuto. May mga bagay lang na kailangang ayusin sa opisina. Si Richard Whitman, ang ama ni Tyler, ay biglang napatayo ng bahagya mula sa kanyang upuan, nakatitig sa mukha ni Jonathan. Bilang isang taong madalas kumuha ng mga kontrata sa gobyerno, kilala niya ang mukhang iyon. Lon Carter. Kayo ba ang pinuno ng Strategic Risk Evaluation sa Pentagon? Tumingin si Jonathan kay Emmer Whitman at tumango ng bahagya. Ako nga, Emmer Whitman. At alam ko ang huling proyekto na isinumite ng kumpanya mo sa aming departamento nitong Martes lang. Nang muling tumingin si Jonathan kay Emma Anderson, ang mukha ng guro ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa tablet ay bahagyang nanginginig. Carter, pautal-utal na panimula ni Emma Anderson, pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na tinig ngunit bigo. Isang karangalan ang makasama kayo ngayon. Ang ibig kong sabihin si Malik ay nagkwento tungkol sa inyo, ngunit hindi namin inaasahan na. Natotoo ang sinabi niya, pagputol ni Jonathan, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang portfolio. Ang aking anak ay pinalaki sa katotohanan, Emma Anderson. At kapag sinabi niyang ang kanyang ama ay nagtatrabaho para sa seguridad ng bansang ito, hindi iyon isang imahinasyon. Sa tabi niya, si Malik ay nakatitig sa kanyang ama. Ang pakiramdam ng kahihiyan noong nakaraang linggo ay tuluyang napalitan ng isang matinding garalgal ng pagmamalaki, ngunit may kasama ring kaunting takot, dahil nakita niya ang pagpindot ng kanyang ama sa isang maliit na buton sa gilid ng kanyang relo. Biglang bumukas muli ang pinto ng silid-aralan. Sa pagkakataong ito, pumasok si Principal Hayes, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay ligaw.
Kasunod niya ang tatlong lalaki na nakasuot ng itim na suit at may mga RPs sa kanilang mga tainga, mga tauhan mula sa Cyber Security Division na nakita ni Malik sa labas ng gate kanina. Leora Carter, boses ni Principal Hayes, nanginginig. Nasa labas po ang mga tauhan mo. Sinasabi nilang may lockdown na nagaganap sa buong computer system ng paaralan. Tumayo si Jonathan, hinarap ang mga tauhan na pumasok. Nasaan ang source? Nahanap na po namin, sir, sagot ng isang opisyal. Ang signal ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob mismo ng silid na ito. May isang device na kasalukuyang nagpapadala ng mga data ng mga magulang patungo sa isang server sa labas ng bansa. Tumingin ang opisyal sa ibabaw ng desk ni Emma Anderson. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tablet ng guro ay nag-flash ng isang pulang liwanag, kapareho ng liwanag na nakita ni Malik sa kanyang sariling device noong nakaraang araw. Emma Anderson, hakbang ni Jonathan papalapit sa desk ng guro. Ang iyong personal na tablet ay may nakasaksak na modified transmitter sa likod ng case nito. Nitong nakaraang 6 na buwan, ang bawat email at mensahe mula sa mga magulang ng Jefferson Academy ay kinokopya ng device na yan. Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw ni Emma Anderson. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot habang sinusubukan niyang itago ang tablet sa likod ng kanyang navy skirt. Huwag mong hawakan ang device, malamig na utos ni Jonathan. Kinuha ng isa sa mga opisyal ang tablet mula sa kamay ni Emma Anderson gamit ang isang electrostatic glove. Nang tanggalin ang makapal na case ng tablet, tumambad sa lahat ang isang manipis na piraso ng kulay pilak na microchip na nakadikit sa baterya nito, isang interception device na ginagamit ng mga foreign intelligence agencies. Ang iyong bank account sa Switzerland ay nakatanggap ng 2 transfer nitong nakaraang buwan, Emma Anderson, sabi ni Jonathan habang inilalabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang portfolio. Akala mo siguro ang pagiging guro sa mga anak ng mga presidente ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa pagsisiyasat ng Pentagon. Ngunit ang pambansang banta ay walang pinipiling unibersidad o paaralan. Walang nakapagsalita sa loob ng room 112. Si Tyler ay nakatitig sa kanyang desk, habang si Senador Green ay mabilis na lumapit sa kanyang anak upang ilayo ito sa unahan. 2 opisyal ang humawak sa mga braso ni Emma Anderson at dahan-dahan siyang inakay palabas ng silid sa harap ng lahat ng mga magulang na dati niyang pinapakitaan ng peking tamis. Nang tuluyang maisara ang pinto kasunod ng pag-alis ng guro, humarap si Jonathan Carter sa buong klase. Ang silid ay nanatiling tahimik, ngunit ang hangin ay hindi na malamig tulad ng kanina. Ito ay isang katahimikan ng paggalang at matinding takot sa kapangyarihang kakapasok lang sa pintuan. Humihingi ako ng paumanhin sa abala, sabi ni Jonathan kay Principal Hayes bago bumaling kay Malik. Malik, kunin mo ang mga gamit mo. May mga protocol pa kaming kailangang tapusin sa opisina kasama ang mga tauhan ko. Tumayo si Malik, binuhat ang kanyang backpack nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya sa tabi ng kanyang ama patungo sa pinto, lumingon siya kay Ethan at tumango. Si Ethan naman ay nakangiti ng malawak, itinataas ang kanyang hinlalaki bilang tanda ng tagumpay. Sa labas ng koridor, habang naglalakad sila patungo sa mga naghihintay na itim na si, tumingin si Malik sa kanyang ama. Dad, salamat. Tumingin si Jonathan sa kanyang anak, ang talim sa kanyang mga mata ay tuluyang napalitan ng malambing na tingin ng isang magulang. Sabi ko naman sa iyo, Malik. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Hindi mo kailangang sumigaw para paniwalaan ka ng mundo. Kailangan mo lang maghintay sa tamang oras. Sumakay sila sa likod ng itim na SUV, habang ang 3 iba pang sasakyan ng gobyerno ay sumunod sa kanilang likuran, binabaybay ang daan palabas ng Jefferson Academy patungo sa mas malaking labanan sa loob ng Pentagon. Mula sa araw na yon, alam ni Malik na wala nang sinuman sa paaralang iyon ang maglalakas loob na tawagin siyang sinungaling kapag binanggit niya ang pangalan ng kanyang ama. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng Jefferson Academy ay dahan-dahang humina habang ang 4 na itim na SUV ng Pentagon ay mabilis na bumabaybay sa kalsada patungo sa Potomac River. Sa loob ng nangungunang sasakyan, tahimik na nakaupo si Malik sa tabi ng kanyang ama. Tinitignan niya ang gintong badge na nakasabit pa rin sa suit ni Jonathan. Ang
Ang bawat lampas na post ng ilaw ay nagbibigay ng anino sa matigas na mukha ng kanyang ama, na kasalukuyang nakatitig sa tablet na kinuha mula sa desk ni Emma Anderson. Dad, panimula ni Malik habang nilalaro ang strap ng kanyang backpack. Saan tayo pupunta? Sabi mo sa opisina mo tayo pupunta, pero magkaiba ang daan na ito sa dati nating dinadaanan kapag sinusundo mo ako. Hindi lumingon si Jonathan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen ng tablet, nagpapasok ng mga decryption code na bawat isa ay may kasamang tunog ng pag-apruba mula sa system. May bago tayong protocol, Malik. Ang Jefferson Academy breach ay hindi lang isang simpleng pagnanakaw ng data. Ang microchip na nakuha namin sa tablet ni Emma Anderson ay nag-send ng huling signal bago natin ito napatay. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, alam na nila na nandoon ako, sagot ni Jonathan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag, at formal, ang boses ng isang strategist na nakaharap sa isang chessboard. At kapag alam ng kalaban na gumalaw na ang Pentagon, hindi sila tatakbo para magtago. Tatakbo sila para tapusin ang sinimulan nila. Biglang lumiko ang ACE, patungo sa isang lumang industrial park sa gilid ng ilog. Ang mga abandonadong warehouse na gawa sa kalawanging bakal at semento ay tila ba mga dambuhalang kalansay sa ilalim ng maulap na langit ng Washington. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking rolling door na dahan-dahang bumukas ng kusa. Nang pumasok ang sasakyan, bumaba agad si Jonathan. Manatili ka sa loob, Malik. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit anong mangyari. Pero Dad, hindi na natapos ni Malik ang kanyang sasabihin dahil mabilis na isinara ni Jonathan ang pinto ng ACE. Mula sa bintana, nakita ni Malik ang tatlong opisyal na kasama nila kanina na mabilis na naglabas ng mga submachine gun mula sa likod ng kanilang mga sasakyan. Naglakad sila patungo sa dulo ng warehouse kung saan may isang bakal na pinto na patungo sa basement. Lumipas ang 5 minuto. Ang katahimikan sa loob ng warehouse ay basang-basa ng amoy ng langis at lumang bakal. Walang ano-ano, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa, kasunod ng sunod-sunod na tunog ng pagbasag ng mga salamin. Napakapit si Malik sa hawakan ng pinto ng kotse. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, bawat segundong lumilipas ay parang isang taon. Gusto niyang sumunod, gusto niyang makita kung ligtas ang kanyang ama, pero naalala niya ang mukha ni Jonathan nung sabihin nitong huwag siyang lalabas. Biglang bumukas ang bakal na pinto ng basement. Lumabas si Jonathan, hawak ang kanyang portfolio, ngunit ang kanyang suit ay may kaunting dumi ng pulbos ng baril at ang kanyang kanang kamay ay may hawak na isang maliit na itim na hard drive na may dugong natuyo. Kasunod niya ang 2 opisyal, habang ang ikatlo ay binuhat ang isang lalaking sugatan na nakasuot ng uniforme ng isang utility worker ng lungsod. Binuksan ni Jonathan ang pinto ng passenger seat at sumakay muli. Ikot mo ang kotse, utos niya sa driver. Patungo sa Andrews Air Force Base. Ngayon na. Habang mabilis na tumatakbo ang SU sa highway patungo sa military base, hindi mapigilan ni Malik ang magtanong. Ang eksenang nakita niya sa warehouse ay tuluyang nag-alis ng natitirang bata sa loob ng kanyang isip. Dad, sino ang lalaking yon? Bakit siya may baril sa basement? Inilagay ni Jonathan ang itim na hard drive sa isang portable isolation bag. Siya ang tinatawag na handler ni Emma Anderson, Malik. Ang guro mo ay ginamit lang bilang isang pain. Ang totoong target ng mga taong ito ay hindi ang mga data ng mga senador sa Jefferson Academy. Ginamit nila ang server ng paaralan para makapasok sa aking personal na profile. Sa profile mo? Bakit? Dahil ako lang ang may hawak ng mga master key para sa automated defense system ng East Coast, sagot ni Jonathan, habang pinapanood ang pagdating ng mga militar sa labas ng bintana habang papasok sila sa gate ng Andrews Air Force Base. Ang bawat missile silo, ang bawat radar station, at ang bawat nuclear submarine na nakabantay sa karagatan ay sumusunod sa mga command na ginagawa ng aking departamento. Kung makuha nila ang access ko, maaari nilang patayin ang buong depensa ng bansa sa loob ng 5 minuto nang walang nagpapaputok kahit isang bala. Bumaba sila sa harap ng isang malaking hangar kung saan naghihintay ang isang military transport plane.
Ang mga propeller nito ay umaandar na, lumilikha ng isang malakas na ingay na nagpapatakbo sa mga sundalo sa paligid. Isang lalaking may suot na uniforme ng Air Force Colonel ang sumalubong kay Jonathan. "L. Carter, handa na ang command ship. Pero may problema tayo." Ang National Security Agency ay naglabas ng isang temporary suspension sa iyong clearance. Huminto si Jonathan sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig sa kolonel. "Suspension? Sa anong dahilan?" Sinasabi ng Inese na ang huling pag-atake sa Jefferson Academy ay gumamit ng isang encryption key na nagmula sa iyong sariling bahay, sagot ng kolonel habang panakaw na tumitingin kay Malik. "May nagre-report na ang pamilya mo mismo ang nagbigay ng daan para sa malware." Naramdaman ni Malik ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya sa kanyang ama, naghihintay ng pagtanggi, naghihintay na sabihin ni Jonathan na isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngunit si Jonathan ay hindi sumigaw. Tiningnan lang niya ang kolonel, dahan-dahang ibinaba ang kanyang portfolio, at lumingon kay Malik na may isang kakaibang ekspresyon na hindi kailanman nakita ng bata sa buong buhay niya. Isang ekspresyon ng isang strategist na na-realize na ang kanyang sariling piyesa ay nakasabit na sa patibong. Dinala sina Jonathan at Malik sa isang maliit na silid sa loob ng hangar. Walang mga bintana, may isang lamisang bakal sa gitna, at 2 silya. 2 sundalo na may hawak na mga rifle ang nakatayo sa may pinto, ang kanilang mga mukha ay parang mga pader na walang emosyon. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling asul na suit. Siya si Director Vance ng Inese, isang taong matagal ng kakumpetensya ni Jonathan sa loob ng intelligence community. "Jonathan," panimula ni Vance habang inilalapag ang isang file folder sa lamesa. "Isang malaking gulo ito. Ang buong Pentagon ay nagkakagulo dahil sa ginawa mo sa Jefferson Academy. Pumasok ka sa isang pribadong institusyon, umaresto ka ng isang guro nang walang koordinasyon sa lokal na pulisya, at ngayon ay may nakuha kaming patunay na ang signal ng hacker ay nagmula sa iyong e-address sa bahay niyo." Naupo si Jonathan, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng lamesa. "Alam mo ang totoo, Vance. Ang malware ay itinanim sa tablet ng anak ko nung nakaraang linggo. Ginamit nila ang network ng paaralan para palabasin na sa akin ng galing ang breach." Madaling sabihin yan, sarkasmo ni Vance. "Pero paano natin masisiguro na hindi ikaw ang naglagay ng malware sa tablet ng sarili mong anak? Alam nating lahat na ang asawa mo, ang ina ni Malik, ay namatay 5 taon na ang nakakaraan sa isang aksidente na hanggang ngayon ay may mga pulang flag sa aming mga file. Ang pamilya mo ay puno ng mga lihim, Jonathan." Narinig ni Malik ang pagbanggit sa kanyang ina. Ang kanyang mga alaala kay Elena Carter ay malabo na, mga piraso ng tawa, amoy ng jasmine, at isang gabi kung saan maraming lalaking nakasuot ng suit ang pumasok sa kanilang lumang bahay bago sila lumipat sa Washington. "Huwag mong isama ang pamilya ko rito, Vance," boses ni Jonathan, mas mababa ngayon, mas madilim, ang bawat salita ay may kasamang babala. Ang taong nagtanim ng chip kay Emma Anderson ay may hawak ng mga credential na galing sa loob ng Inese. Ang kumpanya ni Richard Whitman, ang Whitman Real Estate, ang nagpondo sa server ng paaralan nung nakaraang taon. Sila ang nagbukas ng pinto, hindi ako. Ang Whitman Real Estate ay isang lehitimong kumpanya. Ang Whitman Real Estate ay isang front para sa isang foreign maritime conglomerate, pagputol ni Jonathan, habang itinutulak ang papel na nakuha niya mula sa handler sa warehouse. "Basahin mo ang mga transaksyon na yan. Ang handler na nakuha ko sa warehouse ay may hawak na passkey na rehistrado sa ilalim ng pangalan mo, Vance." Natigilan si Director Vance. Tumingin siya sa papel, at sa unang pagkakataon, ang kanyang tiwala sa sarili ay bahagyang nayanig. Mabilis niyang isinara ang folder at lumingon sa mga sundalo. Ihiwalay ang bata. Dalhin si Jonathan sa Main Security Command. "Huwag mong hahawakan ang anak ko," tumayo si Jonathan, ang kanyang buong katawan ay naging handa sa labanan, ngunit bago pa man siya makahakbang, ang 3 sundalo ay sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga armas patungo sa kanyang dibdib. "Dad," sigaw ni Malik habang hinahawakan siya ng isang sundalo sa balikat para ilabas ng silid. "Malik, tandaan mo ang sinabi ko," sigaw ni Jonathan habang pinipigilan ng 2 iba pang opisyal. "Ang tablet mo,
Gamitin mo ang master bypass sa charging port. Bago pa man makasagot si Malik, isinara na ng mga sundalo ang pinto, iniwan ang kanyang ama sa loob kasama si Director Vance. Inakay si Malik sa isang mahabang koridor patungo sa kabilang bahagi ng hangar kung saan nandoon ang mga tanggapan ng administrasyon. Ang sundalong humahawak sa kanya ay isang bata pang korporal na mukhang hindi komportable sa pag-aresto sa isang 10 taong gulang na bata. "Dito ka muna, bata," sabi ng korporal nang ipasok niya si Malik sa isang kwarto na may mga lumang computer at mga kahon ng papel. "Huwag kang gagawa ng ingay." Nang maisara ang pinto, mabilis na naupo si Malik sa sahig sa likod ng isang salansan ng mga kahon. Inilabas niya ang kanyang tablet mula sa bag. Ang device ay patay, pero alam niyang may natitira pang enerhiya ang microchip na itinanim ng kanyang ama kanina. Kinuha niya ang kanyang maliit na mechanical pencil, tinanggal ang takip nito, at ginamit ang matulis na dulo ng bakal para pindutin ang isang maliit na butas sa tabi ng charging port. Ang lihim na pindutan na ipinakita sa kanya ni Jonathan nung 7 taong gulang pa lang siya bilang isang laro. "Kung sakaling magkaroon ng blackout, Malik, pindutin mo ito. Ito ang magbubukas ng sarili nating linya." Nag-flash ang screen ng tablet, ngunit hindi ito nagpakita ng normal na logo ng paaralan. Isang itim na background na may mga puting numero ang lumabas, "Enter override sequence." Naalala ni Malik ang presentation niya tungkol sa Pentagon noong nakaraang linggo, ang kwento tungkol sa mga banyo at sa hotdog stand na itinuring ng mga Soviet na isang secret bunker. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama nung gabing yun, ang pinakamalaking lihim ay madalas na nakatago sa pinakasimpleng kwento. Itinip ni Malik ang mga salitang, "Courtyard hotdog 1,943." Isang malakas na beep ang narinig mula sa tablet, kasunod ng pagbukas ng isang live audio feed. Ang boses na lumabas sa speaker ay ang boses ng kanyang ama, kasalukuyang naglalakad sa ilalim ng bantay ng mga sundalo. "Alam mo kung bakit hindi mo ako kayang patayin dito, Vance?" sabi ng boses ni Jonathan mula sa tablet. "Dahil ang bawat hakbang ko ay nakasync sa puso ng network. Kung huminto ang tibok ng puso ko, o kung ang aking badge ay tuluyang mawala ng signal, ang buong automated defense system ay papasok sa isang permanenteng lock state. Walang sinuman, kahit ang presidente, ang makakabukas nito." "Akala mo lang yan, Jonathan," sagot ng boses ni Vance. "Ang chip na nakuha namin sa Jefferson ay nakakuha na ng sapat na piraso ng iyong biometric data. Hindi na namin kailangan ang buong buhay mo. Kailangan lang namin ang mga daliri mo at ang mga mata mo." Napatakip ng bibig si Malik sa takot. Na-realize niya na ang kanyang ama ay hindi dinala roon para sa isang interogasyon, dinala siya roon para sa isang pag-execute na magmumukhang isang aksidente o pagpapakamatay ng isang taksil sa bayan. Kailangang gumalaw ni Malik. Alam niyang wala siyang lakas para labanan ang mga sundalong may baril, pero may hawak siyang isang bagay na walang sinuman sa base na iyon ang mayroon, ang kabuuang access sa internal network ng hangar sa pamamagitan ng kanyang tablet. Mabilis niyang hinanap ang environmental controls ng hangar 4 sa screen. Sa tulong ng override sequence ng kanyang ama, nagawa niyang pasukin ang sistema ng bombero at ventilasyon ng gusali. Pinalaki niya ang mapa ng silid kung nasaan si Jonathan at Vance. Pinindot ni Malik ang command, "Activate Fire Suppression System, Room 204." Sa isang segundo, ang mga alarma sa buong hangar ay nagsimulang tumunog ng sabay-sabay. Ang mga ceiling sprinkler sa silid ni Jonathan ay nagbuga ng dambuhalang volume ng tubig at chemical foam, lumilikha ng instant na kaguluhan at kawalan ng paningin para sa mga sundalong nagbabantay. Mula sa audio feed, narinig ni Malik ang tunog ng mga kamao na tumatama sa karne, ang pagbagsak ng mga mabibigat na katawan sa basang sahig, at ang sunod-sunod na putok ng baril na walang tinatamaan. After 10 seconds, narinig niya ang boses ng kanyang ama, hinihinal ngunit ligtas. "Malik? Nasaan ka?" "Nandito ako sa supply room ng admin building, Dad," sigaw ni Malik sa microphone ng tablet. "Manatili ka riyan, papunta na ako." Biglang naputol ang audio feed. Ang screen ng tablet ay muling nagbago, pinalitan ng isang mukha na nagpabagsak sa puso ni Malik sa pinakamalalim na hukay ng kanyang takot. Ang mukha sa screen ay hindi kay Jonathan at hindi rin kay Director Vance. Ito ay ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan, si Ethan Williams.
Ngunit si Ethan ay hindi na ang batang may magulong pulang buhok at maduming uniforme sa soccer field. Nakaupo siya sa loob ng isang silid na puno ng mga advanced server, may suot na earpiece, at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagiging isang 10 taong gulang na bata. "Hi, Malik," sabi ni Ethan mula sa screen, ang kanyang boses ay malamig, matanda, at puno ng kalkulasyon. "Salamat sa pagpasok ng override sequence. Matagal nang sinusubukan ng mga computer namin sa Moscow na mahanap ang eksaktong keyword ng tatay mo. Ang kwento tungkol sa hotdog stand napakasimple, pero napakahirap hulaan kung hindi galing sa bibig mo." "Ethan," pautal-utal na sabi ni Malik habang lumalaki ang distansya ng kanyang paghinga. "Ano to? Paano mo?" "Ang tatay ko ay hindi nawala ng trabaho sa factory, Malik," sabi ni Ethan habang dahan-dahang nagtatype sa kanyang sariling terminal. "Ang tatay ko ay hindi kailanman nagtrabaho sa factory. Kami ang naglagay ng chip kay Emma Anderson. Kami ang nag-ayos ng buong eksena sa Jefferson Academy para pilitin ang tatay mo na ilabas ang kanyang clearance badge sa loob ng silid-aralan. At ngayon, dahil sa tulong mo, hawak na namin ang buong East Coast Defense Grid. Salamat, aking matalik na kaibigan." Ang screen ay nag-blackout. Ang pinto ng supply room ay biglang bumukas, at bago pa man makasigaw si Malik, isang kamay na may amoy ng kemikal ang tumakip sa kanyang mukha, dinala ang kanyang buong mundo sa isang madilim at walang katapusang tulog. Nang magising si Malik, wala na siya sa Andrews Air Force Base. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa sa loob ng isang marangyang penthouse na may malalaking bintana na nakaharap sa buong syudad ng Washington. Ang gabi ay malalim na, at ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa sahig ng mundo. Sa harap ng bintana, nakatayo ang kanyang ama, si Jonathan Carter, hawak ang isang baso ng inumin. Kasama niya sa loob ng silid si Richard Whitman at si Director Vance. Wala nang mga baril, wala nang mga sundalo, at wala nang mga hawakan ng pag-aresto. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang mga magkakaibigan na nagdiriwang pagkatapos ng isang matagumpay na negosyo. "Gising na ang anak mo, Jonathan," sabi ni Director Vance habang humihigop ng kanyang wine. Lumingon si Jonathan. Tinignan niya si Malik, nakasalukuyang nakaupo sa sofa, gulong-gulo ang isip at nanginginig ang buong katawan sa takot at galit. "Daddy." Boses ni Malik halos walang tunog. "Ano to? Bakit kasama mo sila?" Si Ethan ang hacker. Sinabi niya sa akin. "Alam ko, Malik," lumapit si Jonathan at naupo sa tabi ng kanyang anak. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng bata, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Malik na ang kamay ng kanyang ama ay malamig na parang ahas. Si Ethan, ang kanyang pamilya, si Vance, at si Ewer Whitman, lahat kami ay nagtatrabaho sa isang proyekto. Proyekto. Ang Pentagon ay isang lumang sistema, Malik, paliwanag ni Jonathan, habang nakatitig sa mga mata ng anak. Ang gobyerno ng bansang ito ay masyadong mabagal, masyadong marami ang mga regulasyon. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga senador o sa presidente. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong may hawak ng impormasyon at ng mga armas. Nagsisinungaling ka eh. Luha ang sinabi ni Malik habang pilit na inialis ang kamay ng kanyang ama. Sabi mo ang pambansang banta ay totoo. Sabi mo pinoprotektahan mo ang bansa. Pinoprotektahan ko ang ating hinaharap, Malik, sabi ni Jonathan, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ang boses ng isang strategist na natapos na ang huling tira sa laro. Ang eksena sa Jefferson Academy ay kailangang mangyari. Kailangan nating ipakita sa buong mundo na ang sistema ng Pentagon ay madaling pasukin para magkaroon kami ng dahilan na palitan ang buong pamunuan ng militar ng aming sariling mga tao. Si Emma Anderson ay isang sakripisyo, isang piraso ng chess na kailangang tanggalin sa board para makuha ang reyna. Humakbang si Richard Whitman papalapit sa sofa, may hawak na isang bagong tablet na kulay ginto. Ang anak mo ay magaling, Jonathan. Kung hindi dahil sa kanyang mabilis na pag-override sa Andrews, mas matagal sana nating nakuha ang mga huling code mula sa mainframe ng NESE. Tumingin si Malik sa kanyang sariling mga kamay. Narealize niya ang buong katotohanan. Lahat ng humiliation niya sa paaralan, ang pagtatanggol niya sa kanyang ama, ang pagmamalaki niya nung pumasok si Jonathan sa silid-aralan,
Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking script na isinulat ng sarili niyang ama para gamitin siya bilang huling susi sa isang sabuatan na mas malaki pa sa buong Pentagon. Mula sa araw na ito, Malik, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bata sa Jefferson Academy, sabi ni Jonathan habang tumatayo at humaharap muli sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay nagpapakita ng isang bagong imperyo na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Mula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamakapangyarihang bata sa paaralang yan. Dahil ang buong depensa ng bansang ito ay sumusunod na sa pangalan natin. Walang sumagot si Malik. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, sa dilim ng gabi na unting lumalamon sa natitirang liwanag ng Washington, habang ang tunog ng tawa ng kanyang ama at ng mga kasamahan nito ay nagiging huling musika ng pagtatapos ng kanyang pagkabata. Ang Lunes ng umaga pagkatapos ng Parents' Day ay hindi tulad ng kahit anong simula ng linggo na naranasan ni Malik Carter. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumakay sa lumang gray sedan ng kanyang ama. Isang makintab, itim na Cadillac Escalade na may plakang rehistrado sa ilalim ng isang hindi kilalang ahensya ng gobyerno ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Ang driver ay isang lalaking nakasuot ng suit at salaming itim, na hindi man lang nagsalita nang buksan nito ang pinto para kay Malik. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa paaralan, nakatitig lang si Malik sa kanyang mga kamay. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang gintong tablet na ibinigay sa kanya ni Richard Whitman sa penthouse noong gabi ng Biyernes. Ang screen nito ay walang kahit anong logo ng Jefferson Academy. Ito ay may direktang link sa isang pribadong satellite network na nakalagay sa ilalim ng pangalang Apex Grid. Nang makarating sila sa gate ng paaralan, walang pila ng mga sasakyan na naghihintay. Ang mga high-iron gates na dati ay tila bapader ng isang fortress ng pribilehyo ay bumukas ng kusa bago pa man makalapit ang kanilang isi. Ang dalawang security guard sa unahan ay mabilis na nagsalute nang makita ang plaka ng sasakyan. Bumaba si Malik. Ang hangin sa labas ay malamig, may dalang amoy ng basang lupa mula sa mga bagong tabas na damo sa lawn. Naglakad siya pumasok sa main hall. Ang mga estudyante na dati ay nagtatawanan at nagbubulungan sa tuwing dadaan siya ay biglang tumahimik. Ang bawat pangkat ng mga bata na nakatayo malapit sa mga locker ay dahan-dahang naghiwalay para bigyan siya ng malawak na daan. Sa dulo ng koridor, nakita niya si Tyler Whitman. Ang batang blonde na dati ay lantarang nangungutya sa kanya ay nakatayo ngayon sa tabi ng kanyang locker, hawak ang isang mamahaling juice box. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na ibinaba ni Tyler ang kanyang tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang mga libro. Walang asaran. Walang bulong ng janitor. Mayroon na lamang isang malalim, malamig na takot. Pumasok si Malik sa room 112. Ang silid-aralan ay wala na si Emma Anderson. Sa unahan ng klase, isang bagong guro ang nakatayo, isang lalaking may gupit militar, nakasuot ng simpleng gray na suit, at may tindig na katulad ng mga tauhan ni Director Vance. Good morning, M.A. Carter, boses ng bagong guro, formal at walang kahit anong emosyon. Ako si Emily Vance, ako ang pansamantalang hahawak ng klase na ito. Maaari ka nang maupo sa iyong nakalaang upuan. Tumingin si Malik sa likod. Ang upuan sa tabi ng dati niyang pwesto ay bakante. Si Ethan Williams ay wala roon. Ang locker nito sa labas ay selyado ng isang dilaw na tape na may nakasulat na Property, Yili National Security Agency, Ns. Cross. Naupo si Malik. Inilapag niya ang gintong tablet sa ibabaw ng desk. Sa isang segundo, na-realize niya ang sinabi ng kanyang ama, mula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamakapangyarihang bata sa paaralang yan. Ngunit habang nakatingin siya sa mga kaklase niyang hindi man lang makatingin ng diretsyo sa kanya, ramdam niya na ang kapangyarihang ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang hatol ng permanenteng pag-iisa. Hindi natapos ang buong araw ng mga klase para kay Malik. Eksaktong 11:00 ng umaga, habang nasa gitna sila ng talakayan tungkol sa kasaysayan ng American Civil War, ang pinto ng room 112 ay mabilis na bumukas. Isang lalaking may earpiece ang sumulyap kay M. Vance at tumango. Elra Carter, ipinapatawag ka sa main administrative office, sabi ng guro, sabay turo sa pinto. Iniligpit ni Malik ang kanyang tablet at bag ng walang kibo.
Sumunod siya sa lalaking nakasuot ng suit papunta sa opisina ng principal. Ngunit sa halip na dinalhin siya sa kwarto ni Principal Hayes, pinihit ng lalaki ang hawakan ng isang pinto na patungo sa underground storage ng paaralan, ang lugar kung saan matatagpuan ang mga lumang file at mga sirang kagamitan. Ang basement ng paaralan ay madilim, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga fluorescent tube na nagbiblink sa kisame. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong kay Malik. Sa dulo ng mahabang hilera ng mga estante, nakatayo ang kanyang ama, si Jonathan Carter, kasama si Director Vance. May hawak silang isang bagong blueprint ng Pentagon na nakalatag sa ibabaw ng isang lumang desk. Narito na siya, sabi ni Vance, sabay turo kay Malik gamit ang kanyang mamahaling ballpen. Lumapit si Jonathan sa kanyang anak. Malik, kailangan natin ang huling piraso ng decryption mula sa tablet mo. Ang server sa Andrews Base ay nagkaroon ng panibagong firewall mula sa mga natitirang loyalist ng lumang administrasyon sa Pentagon. Sinubukan nilang i-lock ang access namin sa North Atlantic Fleet. Tinitigan ni Malik ang kanyang ama. Ang lalaking ito na dati ay gumagawa ng almusal para sa kanya, na nagtatanong kung kamusta ang araw niya sa eskwelahan, ay tila ba tuluyan ng nilamon ng anino ng kapangyarihan. Bakit hindi niyo gamitin ang mga computer niyo sa NESE? Bakit kailangan niyo pa ako? Dahil ang biometric signature mo ang ginamit ko para itago ang bypass key nung gabing tumakas tayo sa hangar, sagot ni Jonathan, walang kahit anong bakas ng paumanhin sa kanyang boses. Ang aking mga daliri at mata ay monitored na ng pinagsamang system ng White House at ng Department of Defense. Pero ang sayo ang profile mo ay nananatiling malinis bilang isang estudyante ng Jefferson. Ikaw lang ang pwedeng pumasok sa backdoor nang hindi nag-trigger ng pambansang red flag. Paano kung ayaw ko? Hamon ni Malik, ang kanyang boses ay naging matigas, pilit na nilalabanan ang bigat ng presensya ng dalawang makapangyarihang lalaki sa kanyang harap. Ngumiti ng bahagya si Director Vance, isang ngiti na puno ng kapangitan at kalkulasyon. Malik, hindi mo yata naintindihan ang sitwasyon. Ang iyong kaibigan si Ethan Williams at ang kanyang buong pamilya ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya namin sa isang hindi rehistradong pasilidad sa labas ng Virginia. Kung hindi mo ipapasok ang code, ang pamilya Williams ay tataguriang mga foreign spies na nagtangkang pumatay sa mga anak ng mga senador. Alam mo kung anong parusa roon sa ilalim ng Patriot Act. Napakuyom ang mga palad ni Malik. Na-realize niya na walang laban ang isang bata sa mundong ito ng mga matatandang walang konsensya. Ang bawat tao sa paligid niya ay ginagamit ang isa't isa bilang mga piyesa, at siya ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Inilabas ni Malik ang gintong tablet at isinaksak ang isang itim na cable na ibinigay sa kanya ni Jonathan. Ang screen ay mabilis na nag-flash ng mga linya ng code na kulay asul, establishing connectivity new Apex Grid. Ipasok mo ang biometric override, Malik, utos ni Jonathan, habang nakatitig sa screen na may halong kasabikan na bihira niyang ipakita. Ipinatong ni Malik ang kanyang kanang kamay sa glass screen ng tablet. Ang isang pulang linya ng laser ay dumaan sa kanyang mga daliri, binabasa ang kanyang pulso, at ang natatanging pattern ng kanyang balat. Pagkatapos ng 5 segundo, ang screen ay nagpakita ng isang birding mensahe, Biometric Verified, Malik Carter, Access Granted to System Overlord. Mabilis na kinuha ni Director Vance ang tablet mula sa mga kamay ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang nakikita ang mga pangalan ng mga nuclear submarine at mga missile silo sa East Coast na isa-isang nagpapalit ng kulay mula sa asul patungo sa kulay abo, ang kulay ng kontrol sa ilalim ng kanilang bagong alyansa. Nagawa natin, Jonathan, sabi ni Vance, ang kanyang boses ay may halo ng tagumpay. Ang buong fleet ay nasa ilalim na ng command natin. Wala nang magagawa ang White House kundi tanggapin ang mga tuntunin na ilalatag natin sa susunod na pagpupulong. Tumingin si Jonathan kay Malik. Magaling, anak. Maaari ka nang bumalik sa klase mo. May mga sundalo na magbabantay sa labas ng pintuan mo para masiguro ang kaligtasan mo. Kaligtasan ko o ang kontrol niyo sa akin? Tanong ni Malik bago siya tumalikod at naglakad patungo sa hagdan ng basement. Habang umaakyat siya, narinig niya ang mahinang tawanan ni Vance at ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya palayo sa basement ay tila ba naglalagay ng mas mabigat na kadena sa kanyang dibdib.
Na-realize niya na ang mundong pinoprotektahan ng kanyang ama ay hindi ang mundong gusto niyang itira. Ngunit sa loob ng kanyang bag, ang kanyang lumang paaralang tablet, ang isang iniwan ng mga opisyal dahil akala nila ay patay na ito, ay biglang nag-vibrate ng bahagya. May isang pumasok na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkabalik sa room 112, nagkunwari si Malik na nakikinig sa leksyon ni MC Vance Yair tungkol sa mga taktika ng militar noong sinaunang panahon. Ngunit sa ilalim ng kanyang desk, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang tablet. Ang screen ay may napakababang liwanag upang hindi mapansin ng guro o ng mga sundalong nakatayo sa labas ng bintana. Ang mensahe ay binubuo lamang ng isang serye ng mga coordinate at isang maikling pangungusap sa Taglish, ang wika na madalas nilang gamitin ni Ethan kapag ayaw nilang maintindihan sila ng mga Amerikanong guro sa paaralan. Malik, alam kong ginamit ka nila. Huwag kang maniniwala sa sinabi ni Vance. Ang pamilya ko ay hindi hawak sa Virginia. Nandito kami sa mismong ilalim ng Pentagon sa Sector 4. May isang lumang linya ng kuryente na hindi kasama sa apex grid. Kung kaya mong pumasok sa control room ng Jefferson mamayang gabi, may paraan para mabaligtad natin ang laro. Huwag mong hahayaang manalo ang tatay mo. Tinitigan ni Malik ang screen hanggang sa kusa itong mamatay. Si Ethan ay buhay pa at hindi ito sumusuko. Na-realize ni Malik na ang laro ay hindi pa tapos. Ang kanyang ama ay maaaring isang master strategist, ngunit si Ethan ay isang henyo sa cyber warfare na pinalaki sa loob ng mga anino ng Moscow bago lumipat sa Estados Unidos. Tumingin si Malik sa orasan. 1:45 minuto 1. 2 oras na lang bago ang uwian. Kailangan niyang mag-isip ng isang paraan para makapamalagi sa loob ng Jefferson Academy pagkatapos ng dismissal nang hindi napapansin ng mga itim na si na naghihintay sa labas. Lumapit siya sa desk ni MC Vance Yair. Sir, maaari po ba akong manatili sa library mamayang hapon? May mga advanced research po kasi akong kailangang tapusin para sa klase niyo. Tumingin ang guro sa kanya, dahan-dahang kinapa ang earpiece nito upang humingi ng pahintulot mula sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango ito. Pinapayagan ka, Ian Carter. Pero 2 sundalo ang sasama sa iyo sa loob ng library. Walang lalabas ng campus hanggang hindi dumadating ang sundo mo ng 6:00. Opo, sir, sagot ni Malik, pilit na itinago ang isang maliit na ngiti ng plano sa kanyang mga labi. Ang library ng Jefferson Academy ay isang malaking silid na may 2 palapag, napapaligiran ng libu-libong libro, at may mga malalaking bintana na nakaharap sa central courtyard. Pagdating ng 4:00 ng hapon, ang buong silid ay tuluyan ng nabakante ng mga estudyante. Ang tanging natira ay si Malik, ang matandang librarian na natutulog sa kanyang desk, at ang 2 sundalo na nakatayo malapit sa pintuan, hawak ang kanilang mga rifle. Kumuha si Malik ng 3 malalaking libro tungkol sa Global Network Systems at naupo sa isang sulok na hindi direktang makikita mula sa unahan. Inilabas niya ang kanyang lumang tablet at sinimulang suriin ang panloob na wiring ng Jefferson Academy. Ang paaralan, kahit na eksklusibo, ay itinayo noong dekada 70. Ibig sabihin, ang pangunahing control room para sa kuryente at bentilasyon ay matatagpuan sa likod ng lumang boiler room sa gilid ng gymnasium. Para makarating doon, kailangan niyang makalagpas sa 2 sundalo sa pintuan at sa 3 pang iba na nagpapatrolya sa koridor. Kailangan ko ng diversion, pabulong na sinabi ni Malik sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang tablet para pasukin ang lumang fire alarm system ng katabing gusali, ang science lab. Ang science lab ay may sariling mga sensor ng usok na hindi pa napapalitan ng bagong sistema ni Vance. Sa pamamagitan ng pag-overload sa power supply ng isa sa mga dekuryenteng kalan sa loob ng lab, nagawa niyang lumikha ng isang maliit na spark na mabilis na nag-trigger ng alarm. Beep! 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 Ang tunog ng fire alarm ay umalinggaw sa buong campus. Ang 2 sundalo sa pintuan ng library ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga armas. Sector 2, may nag-trigger ng alarm sa science lab. Pumunta kayo roon, utos ng isang sundalo sa kanyang radio. Ikaw, manatili ka rito kasama ang bata. Titignan ko ang labas.
Nang lumabas ang unang sundalo, naiwan ang isa na kasalukuyang nakatalikod kay Malik, nakatitig sa bintana upang tingnan ang courtyard. Ito na ang pagkakataon ni Malik. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang kanyang bag, at pumasok sa pagitan ng mga matataas na istante ng libro na patungo sa isang lihim na pinto para sa mga maintenance staff sa likod ng library. Ang pinto ay may kandado, ngunit gamit ang isang maliit na magnetic card na ninakaw niya mula sa desk ni Emma Anderson nung araw ng pag-aresto dito, dahan-dahan niyang pinihit ang lock. Ang pinto ay bumukas ng walang tunog, at sa isang segundo, si Malik ay tuluyan nang nawala sa paningin ng mga nagbabantay sa kanya. Mabilis na tinakbo ni Malik ang madidilim na koridor ng maintenance sector. Ang bawat hakbang niya ay etude ng tunog ng fire alarm na patuloy pa ring umaandar sa labas. Pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo, narating niya ang lumang boiler room. Ang amoy ng kalawang, init ng singaw ng makina, at ang ingay ng mga generator ay pumuno sa kanyang mga tainga. Sa dulo ng silid, sa likod ng isang dambuhalang tangke ng tubig, nakita niya ang isang lumang gray na kahon ng kuryente na may nakasulat na Main Distribution Board, 1,974. Binuksan ni Malik ang kahon. Ang loob nito ay puno ng mga makakapal na wire at mga lumang fuse. Inilabas niya ang kanyang tablet, isinaksak ang isa pang wire sa main terminal ng distribution board. Ang screen ay nag-flash muli, analog signal detected, anti-since the apex grid. Ethan, naririnig mo ba ako? Bulong ni Malik sa microphone ng tablet. Pagkaraan ng 3 segundo ng static na tunog, ang boses ni Ethan ay muling lumabas, mas malinaw at may halo ng kaba. Malik? Salamat sa Diyos, nakapasok ka. Naririnig kita. Kasalukuyan kaming nakatago sa Sector 4 sa ilalim ng Pentagon. Ang tatay mo at si Vance ay nagsimula ng magpadala ng mga activation command sa mga missile silo sa North Dakota. Anong kailangan kong gawin, Ethan? Ang lumang linya ng kuryente na hawak mo ngayon ay konektado sa isang abandonadong fiber optic cable na direktang patungo sa main vault ng Pentagon. Ginamit ito noong Cold War bilang isang emergency backup. Kung kaya mong i-overload ang main breaker ng Jefferson, habang isinusubo ko ang virus mula rito, maaari nating masira ang synchronization ng apex grid sa loob ng 30 segundo. Pero kung i-overload ko ang breaker na ito, ang buong paaralan ay mawawalan ng kuryente, kasama ang mga security lock, sabi ni Malik, na-realize ang panganib. Malalaman ng tatay ko na nandito ako. Wala na tayong ibang pagpipilian, Malik, boses ni Ethan, maseryoso ngayon. Gagalaw na sila sa loob ng 2 minuto. Kapag nakumpleto ang Israelis, ang tatay mo na ang may hawak ng buong bansa. Kailangan nating gawin ito ngayon. Tumingin si Malik sa malaking pulang switch sa gitna ng panel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang switch na ito ang magpapasya kung mananatili siyang isang sunod-sunurang piyesa ng kanyang ama o kung sisirain niya ang buong imperyo na binuo ni Jonathan Carter sa ibabaw ng kanyang tiwala. Bago pa man maibaba ni Malik ang switch, isang tunog ng mabibigat na sapatos ang narinig mula sa pintuan ng boiler room. Ang ilaw ng isang malakas na flashlight ay tumama ng diretsyo sa kanyang mukha. Huwag mong gagawin yan, Malik, boses ng kanyang ama, si Jonathan Carter, mula sa dilim. Naglakad si Jonathan papalapit, hawak ang kanyang sariling telepono. Sa likod niya ay nakatayo si Director Vance at 4 na sundalong may hawak na mga rifle. Ang mukha ni Jonathan ay walang bakas ng galit, ito ay mayroon lamang isang malalim na pagkabigo ng isang guro sa kanyang pinakamagaling na estudyante. Akala mo ba talaga hindi ko alam ang tungkol sa lihim na mensahe ni Ethan, sabi ni Jonathan habang ibinababa ang kanyang flashlight. Ako ang nag-ayos ng linya na ginamit ni Ethan para kausapin ka, Malik. Kailangan kong masiguro na ang virus na binuo ng pamilya Williams ay papasok sa distribution board na ito dahil ito na lang ang natitirang banta sa aking system. Natigilan si Malik. Tumingin siya sa kanyang tablet at nakita niya na ang screen ay biglang nagbago. Ang kulay asul na linya ng code ay napalitan ng isang pulang mensahe, download complete, enemy virus isolated then neutralized. Ginamit mo ulit ako eh. Bulong ni Malik, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigo. Ang mga luha ay nagsimulang dumana sa kanyang mga pisngi. Ginamit mo ako para mahanap kung nasaan si Ethan.
Ginamit kita para tapusin ang laban na ito, Malik, sagot ni Jonathan, habang humahakbang pa-advance hanggang sa marating niya ang harap ng kanyang anak. Ang pamilya Williams ay tapos na. Ang buong network ay ligtas na sa ilalim ng ating pangalan. Ngayon, ibaba mo ang tablet at sumama ka na sa akin sa kotse. Tapos na ang Parents' Day. Tumingin si Malik kay Director Vance, na kasalukuyang nakangiti sa likod ng kanyang ama. Tumingin siya sa pulang switch sa panel ng kuryente. Na-realize niya na ang bawat plano ng kanyang ama ay palaging may 3 hakbang na advanced sa kahit anong isipin ng iba. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Jonathan tungkol sa kanyang sariling anak. Naalala ni Malik ang sinabi ng kanyang ama nung gabing pinagtawanan siya sa klase, minsan, ang pagiging underestimated ay isang malaking adbentaha. May isang bagay ka na nakalimutan, Dad, sabi ni Malik, habang ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanyang bulsa. Ano yon? Inilabas ni Malik ang maliit na mechanical pencil na ginamit niya sa Andrews Base, ang pensil na may matulis na bakal sa dulo. Ngunit sa halip na pindutin ang bypass button ng tablet, isinaksak niya ang bakal ng direkta sa main 440 volt kapasitor ng lumang 1,974 distribution board. Boom! Isang dambuhalang spark ng kuryente at puting liwanag ang sumabog mula sa panel. Ang lakas ng short circuit ay nagpadala ng isang shockwave na nagpatumba kay Malik sa sahig. Ang buong boiler room ay tuluyan ng binalot ng makapal na usok at dilim, habang ang tunog ng mga sumasabog na fuse ay umalingaw sa buong gusali ng Jefferson Academy. Sigaw ni Director Vance mula sa likod, habang ang mga sundalo ay nagsimulang magpaputok ng kanilang mga armas sa gitna ng kawalan ng paningin. Si Jonathan Carter ay naitulak din pabalik ng pagsabog, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap sa sahig kung nasaan ang kanyang anak. Ginamit niya ang kanyang thermal scope sa kanyang telepono, ngunit ang tindi ng init mula sa nasirang kapasitor ay lumikha ng isang malaking cloud ng infrared interference. Walang makita ang system. Sa gitna ng usok at dilim, gumapang si Malik patungo sa ilalim ng malaking tangke ng tubig. Ang kanyang kanang kamay ay may sunog mula sa spark ng kuryente, ngunit hawak pa rin niya ang kanyang lumang tablet. Ang screen nito ay basag-basag, ngunit may isang huling linya ng text na lumitaw bago tuluyang mamatay ang device. Analog override successful, Apex grid course disconnected. Hindi lang ang kuryente ng paaralan ang sinira ni Malik. Ang manual short circuit sa isang lumang analog line ay nagpadala ng isang napakalakas na electromagnetic pulse patungo sa fiber optic cable na nakasaksak sa mainframe ng Pentagon. Ang buong Apex grid system na binuo ni Jonathan at Vance ay nagkaroon ng isang physical burnout, isang pinsala na hindi kayang ayusin ng kahit anong decryption code mula sa labas. Hanapin ang bata, sigaw ni Vance mula sa unahan, habang sinusubukan nitong buksan ang pinto ng boiler room gamit ang kanyang manual override key. Ngunit bago pa man makakilos ang mga sundalo, ang tunog ng mas malalakas na helicopter ay narinig mula sa central courtyard ng Jefferson Academy. Ang mga bintana ng gymnasium sa itaas ay sabay-sabay na nabasag nang ang mga elite loyalist commandos mula sa United States Marine Corps ay magsimulang mag-rappel pababa mula sa mga Black Hawk helicopter, na pinamumunuan ng general na kausap ni Jonathan sa lihim na pagpupulong sa Pentagon. Nang tuluyang mapuno ng mga loyalist na sundalo ang boiler room, sina Director Vance at ang kanyang 4 na tauhan ay mabilis na napalibutan at pilit na pinaluhod sa basang sahig. Ang kanilang mga kamay ay itinali ng mga heavy-duty zip ties. Si Jonathan Carter ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang suit ay puno ng alikabok at ang kanyang mukha ay may kaunting sugat mula sa pagsabog. Tumingin siya sa general na pumasok na may hawak na warrant of arrest na may tatak ng Supreme Court ng Estados Unidos. Jonathan, sabi ng general habang nakatitig sa kanyang matagal ng kasamahan. Ang laro ay tapos na. Ang ESC na ginawa ng anak mo ay nag-trigger ng automatic backup ng lumang Constitution Protocol. Ang kontrol sa fleet ay bumalik na sa kamay ng presidente. Hindi sumagot si Jonathan. Tumingin siya sa ilalim ng tangke ng tubig kung saan dahan-dahang lumabas si Malik, hawak ang kanyang nasirang bag at ang basag na tablet.
Ang bata ay tumingin sa kanyang ama, walang galit, walang takot. Mayroon na lamang isang malalim na kalungkutan ng isang anak na narealize na ang kanyang tatay ay hindi na ang bayani na inakala niya noon. Malik, boses ni Jonathan, mas mababa ngayon, tulad ng boses niya sa kanilang kusina tuwing umaga. Sabi ko sa iyo, ang pagiging underestimated ay isang malaking adbentaha. Natutunan ko sa pinakamagaling na strategist ng Pentagon, Dad, sagot ni Malik, habang pinapahid ang dumi sa kanyang mukha gamit ang kanyang manggas ng uniforme. Lumapit ang dalawang marine medic para tingnan ang sunog sa kamay ni Malik. Habang inaalihan siya palabas ng boiler room, lumingon muli si Malik sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ama na dahan-dahang iniabot ang kanyang gintong clearance badge sa general ng walang kahit anong paglaban. Si Jonathan Carter ay natalo, hindi dahil sa isang foreign hacker o sa mga computer ng Moscow, kundi dahil sa isang 10 taong gulang na bata na tumangging maging isang piyesa sa kanyang sariling board. Lumipas ang 3 buwan. Ang Jefferson Academy ay ibinalik sa normal nitong operasyon pagkatapos ng isang malawakang investigasyon na binalot ng gobyerno sa ilalim ng kwento ng isang major gas leak at electrical failure. Si Emma Anderson at Principal Hayes ay tuluyan ng pinalitan, at ang mga magulang tulad ni Richard Whitman ay dahan-dahang nawala sa mga listahan ng mga donasyon ng paaralan. Isang hapon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga bintana ng library, nakaupo si Malik sa kanyang paboritong sulok sa ikalawang palapag. Ang kanyang kanang kamay ay mayroon na lamang isang maliit na puting hilat na iniwan ng pagsabog ng kapasitor. Sa kanyang harap ay isang simpleng notebook at isang bagong pen, wala ng mga gintong tablet, wala ng mga satellite networks. Ang pinto ng library ay bumukas, at isang bagong estudyante na may pulang buhok ang pumasok. Si Ethan Williams ay naglakad papalapit sa kanyang mesa, may suot na bagong uniforme ng Jefferson, ngunit walang kahit anong bakas ng mga server o ng Moscow sa kanyang mga mata. Siya ay mukhang muli isang ordinaryong bata na handang maglaro ng soccer pagkatapos ng klase. May bakante ba rito? Tanong ni Ethan na may malawak na ngiti, habang ibinababa ang kanyang bag sa tabi ni Malik. Tumingin si Malik sa kanyang matalik na kaibigan at ngumiti rin ng bahagya. Palaging may bakante para sa iyo, Ethan. Naupo si Ethan at binuksan ang kanyang textbook. Habang nagsisimula silang mag-aral para sa susunod na pagsusulit sa kasaysayan, tumingin si Malik sa labas ng bintana patungo sa kalye kung saan wala na ang mga itim na T na nagbabantay sa kanila. Ang mundo sa labas ng Jefferson Academy ay nanatiling puno ng mga lihim at mga banta sa pambansang seguridad, at alam ni Malik na balang araw, ang mga anino ng Pentagon ay muli siyang hahanapin. Ngunit sa ngayon, sa loob ng tahimik na library na ito, siya ay isa lamang simpleng bata na nakaupo sa tabi ng kanyang kaibigan, isang batang handang harapin ang kinabukasan nang hindi na muling natatakot sa kung ano ang totoo.